Si Aconco, isang matapang at respetadong mandirigma na nagmula sa Umuofia. Siya ay nakipaglaban kay Amalinze at ito'y natalo. Narapat kong mamatay. Natalo niya ang kalaban, kaya't kinilala siya sa Umuofia hanggang Embanyo dahil sa kanyang katapangan. Pugay sa bagong pinuno! Au! 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 Walang nagamang tama ang kanyang amang si Onoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip, puro kahihiyan pa ang iniwan niya sa kanyang pamilya, sapagkat nag-iwan pa ito ng mga maraming utang at bukod pa dun ang pagpapabaya niya sa kanyang sariling pamilya. Siya ay namuno ng 9 na nayon upang patunayan na hindi siya magiging tulad ng kanyang ama. Itinuring ni Aconco si Ikemefuna parang sarili niyang anak. At itinuring naman ni Ikemefuna si Aconco bilang kanyang pangalawang magulang. Habang siya ay naglalakbay, sinugod ng mga kasamang lalaki si Ikemefuna, ngunit siya ay nakatakas. Siya ay patuloy na tumakbo at nagpasaklolo sa kanyang ama. Ako ay iyong sagupin mula sa kanila, wika ni Ikemefuna. Si Aconco ay nasa harap ng kanyang mga tribo upang mapanatili ang kanyang katapangan. Walang awa niyang tinaga sa Ikemefuna. Simula na namatay si Ikemefuna, hindi na makakain, makatulog at makapag-isip na maayos si Aconco at damang-dama niya ang depresyon. Siya ay nagtungo kay Obairica, ang babaeng kaibigan ni Aconco, at hiningan ito ng payo na nagpagaan naman sa nararamdaman ni Aconco. Ang babaeng anak naman ni Aconco na sa Ezilma ay nagkasakit noon ngunit gumaling din agad. Turong ng halamang gamot na ipinanlunas ng kanyang ama sa kanya. Nalaman ni Aconco na patay na si Izudo. Siya ay nakonsensya dahil sa huling usapan nila na kung saan binalaan na siya ngunit hindi siya nakinig. Pinuno ng mga ingin ng tambol at baril ang burok ni Izudo. Nagulat na lahat dahil sa pagputok ng baril ng Aconco ay natama ng anak ni Izudo. Ito ay kailangan niyang pagbayaran kaya iniipon ng lahat ng ari-arian ni Aconco at nagtungo sa Embanta, ang lugar kung saan ipinanganak ang kanyang ina. Dito, sinunog ang mga hayop, kubo at ari-arian ni Aconco. Balik siya sa simula. Sa tulong ng tiwi ni Aconco na si Ochendo, siya ay nakapagsimula ulit. Ang mga pananim naman ni Aconco sa Umuofia ay masipag at matyagang inani ni Obairica at ibinenta at ibinigay ang pinagbentahan kay Aconco.
Subalit nang magbibigay ulit si Oberica, siya ay nagkasama ng masamang balita, ang Abame. Isang pamamayanan ng mafia ay winasak. Hindi naglaon, dumating ang mga misyonero sa Embanta. Ito ay pinangunahan ni Ginoong Brown na siyang may kasama na si Ginoong Panginoon lamang ang ating sinasamba. Hindi ang mga Diyos-Diyosan niyo. Nang magkasakit si G. Brown, siya ay pinalitan ni Rev Smith, isang misyonero na malupit at bugnutin. Ngayon ay ganap na Kristyan ang mga taga-Embita. Habang isinasagawa ang taunang seremonya para sa bathala ng lupa, hinablot ni Enoch ang takip sa mukha ng isang egbuo, katumbas ng pagkitil sa espiritu ng mga ninuno. Sunod ng mga igubong simbahan. Ipatawag mo ang mga pinuno ng mga amasya. Masusunod pinuno. Mga pinuno, ipinapatawag din ng komisyoner ng distrito. Sige, susunod na kami. Bilang kabayaran sa ginawa ni Enoch, sinunog ng mga egugu ang bahay ni Enoch at ang simbahan na itinayo ni Rev Smith. Nandito na po ang mga pinunong taga-Umusiya. Pares ka naman ang mga hayop na yan. Maglayas kayo. Mga demonyo kayo. Akala ni Aquanto ay nais ng mga kaangkan na maghimagsikan kung kaya't gumawa siya ng kagimbal-gimbal na pangyayari. Nang bumalik sila upang imbitahan si Aquanto sa hukuman, ay nakita na lamang nila itong nagpakatiwakal sa kanyang buhay. Maraming salamat na Ginoo. Kasi gagawin sa kaparo. Kita ba? So.